Amerika, isang tulay ang nasira matapos mabangga ng dumaraang barko. Patungo sa isang bahagi ng Kentucky ang cargo ship na yan nang sumalpok sa ilalim ng Egner Ferry Bridge. Kita nga sa ibabaw ng barko ang mga nakalas na bakal mula sa tulay. Wala namang nasaktan sa naturang aksidente pero hindi pa malinaw ang naging sanhi nito. 1930s pa tinayo ang tulay na dinaraanan ng halos 3,000 sasakyan araw-araw. Dahil posible raw umabot sa 100 ang testigo ng prosekusyon, may suwestyon si Senator Judge Juan Ponce Enrile para mapabilis ang takbo ng paglilitis. Umaasa naman ang prosekusyon na hanggang ngayong linggo na lang sila maglalatag ng ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint. Mula sa Senado, nakatutok din live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, masaya ngayon ang prosecution team dahil ayon sa kanila ay naipakita nila na meron umanong mga ari-arian na hindi idineklara. Ito si Chief Justice Renato Corona at ipinangalan na lang umano sa kanyang mga anak. Pero dahil nga merong 100 pa na witnesses itong prosecution team na naka-line up, sinabihan sila ni Senate President Juan Ponce Enrile na kausapin ang depensa para mapabilis ang paglilitis. Bakit? Matapos sabihin ng prosecution team na aabot sa 100 ang bilang ng kanilang testigo, hinimok ngayon ni Senador Juan Ponce Enrile ang prosecution at depensa na mag-usap tungkol sa kanilang mga ebidensya at testigo para hindi magtagal ang impeachment proceedings. I will try to suggest to them that if you see, under our system na tinatawag na adversarial proceedings, pwede naman magkasunduan yung magkabilang panig kung ano yung mga pwede nilang pag-usapan at pagkasunduan na hindi na kailangan lilitisin pa. Payag naman dito ang prosecution team at depensa. Aminado ang magkabilang panig na nakatulong sanang mapabilis ang proseso kung nagkaroon ng pre-trial. Pero dahil umuusad na ang pagdinig, sabi ng prosecution team, magandang alternatibo sa pre-trial ang panukala ni Enrile na mag-usap-usap na lang sila. Mas madali kasing hindi na mag-present ng witness kaya minarapat namin na ikumpletuhin na yung listahan ng mga testigo at saksi. Kasi later on, mahirap na yung hihingi ka pa ng dispensa sa korte para sa permiso na magte-testify ng additional witnesses. But not to delay, to the extent that we can even stipulate on certain documents that they want to be marked, we will stipulate so we can shorten the proceedings. Matatanda ang binasura ni Enrile sa unang araw ng impeachment trial dati ang hiling ng Corona Camp para sa pre-trial. Sa unang araw ng pagdalo ni Senador Miriam Santiago, isa ito sa gusto sana niyang mangyari para raw mas mapadali ang pagdinig. Ayon sa constitutionalist na si Dean Pacifico Agabin, mas mabilis sana ang pagdinig kung nagkaroon ng pre-trial. Kung mayroon sanang pre-trial, nag-agree na lang sila na ito yung markahan namin, markahan din ng kabila. Tapos na hindi na kailangan ng witnesses to authenticate. Sabi pa ng prosecution team, hindi naman sila masisisi kung umabot sa 100 ang kanilang testigo. 8 ang articles of impeachment nila at pwede naman daw hindi na ipatawag ang ilan depende sa takbo ng pagdinig. Marami rin daw kasi sa kanilang mga testigo ay magpapatotoo sa mga government records kaugnay sa ari-arian ni Corona na lagi umanong tinututulan ng kampo ni Chief Justice. Kabilang sa ihaharap daw nila ang isang certified fraud examiner na papakalanan nila ilang araw bago iharap sa pagdinig. Sasabihin daw nito kung bakit hindi magkatugma ang income o kita ni Corona at ang kanyang mga ari-arian. Ang fraud expert team ko, marami pa siyang may co-contribute para masabi kung bakit binabaan yung value. May dahilan ba kung bakit sa deed of absolute sale pinirma ni Chief Justice na 14.5 pero several months later in the same under oath naman diniklara niya ay 6.8 million lang. Bakit? Anong dahilan doon? Umaasa ang prosecution hanggang ngayong linggong ito na lang ang paglalatag nila ng ebidensya para sa Article 2. Ayon kay Kimbo, gusto sana nilang matapos ang trial bago ang Holy Week. Bukas pa rin daw sila sa posibilidad na hindi nila tapusin ang pagpepresenta ng ebidensya sa 8 articles kung tingin nila ay makukuha na nila ang 16 na boto ng mga senador para mapatalsik sa pwesto si Corona. Mel, ngayong linggo ito ay inaasahang baka matapos na yung Article 2 at kung magkakaroon ng cross-examination ng depensa at matatapos siya ngayong linggong ito ay posibleng isalang na next week ang Article 3. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.
Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sinasabing ang edukasyon na mag-aahon sa ating bayan sa kahirapan. Ngunit hindi lamang basta edukasyon ang usapin dito. Kinakailangan na ito ay dekalidad. At ang GMA Kapuso Foundation, naniniwala po na malaking tulong sa karunungan ang maayos at maaliwalas na silid-aralan para sa ating mga mag-aaral. Yan po ang nais nating ihandog sa mga mag-aaral sa isang paaralan sa bayan ng Labo sa Camarines Norte. Tungayan po ninyo. Dekada 70 nang maitayo ang mga silid-aralan na ito ng F. Caudilla Elementary School. Dito ilang kabataan na rin ang nahubog ang kakayahan at napagyaman ang kaalaman. Pero sa katagalan, tila napaglipasan na rin ang panahon ng mga silid-aralan na ito. Pag umuulan sa bintana po namin na napasok po yung tubig, tapos nababasaan po kami. Kaya't ngayon, sa ilalim ng toldang ito na lamang pinagpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata. Matagal na yung building nila, talagang tumutulo, tapos wala kaming CR, nakatrapal, na sinusundot ng bata every time na uulan. Isang liham ang nagparating sa GMA Kapuso Foundation tungkol sa matagal ng problema ng paaralan. Kaya't minabuti naming sadyain ito sa Camarines Norte. Walang duda na kailangan na talaga ng paaralan ang ating tulong. Kaya naman itinakda agad ang pagsasaayos ng 3 classroom. Akala ko nga po hindi na ito marirealize. Then pasalamat po akong maigi sa Kapuso Foundation at na-realize ito. Ang pagsasaayos ng mga silid, inaasahang magiging sagot na rin sa malaking problema ng pamahalaang lokal. Ngayon, pag tinanong naman namin, bakit po may mga mahihirap na nagano? Sinasagot naman kami, kasi hindi daw po nakapag-aral. Sabi, ba't di po nakapag-aral? Kasi po mahirap. So, balik lamang po. Gusto natin magandang buhay, maayos na buhay, maayos na pamayanan. Dapat po maganda yung edukasyon, kalidad edukasyon maibigay sa amin. At ito nga po, yung pagdating po ninyo ng GMA Kapuso Foundation, isa pong blessing po sa amin. Matapos ang ating maikling orientation tungkol sa mga pagbabagong magaganap sa paaralan, ang mga taga-barangay Tigbinan agad nag-volunteer. Sinimula ng mga sundalo ang pagbabaklas ng mga lumang silid, habang abala naman ang mga ina sa pagsasala ng buhangin. Ang mga kalalakihan tumulong sa paghahalo ng simento. Malaking bagay po sa kamukha naming mahirap. Nabigyan kami ng magandang eskwelahan. Para po magkaroon ng kinabukasan ang mga bata na nandito sa lugar namin. Ika nga ni sir namin, marami siyang sinulatan, pero isa lang ang nagbigay or tumugon sa kanyang kahilingan. Ito nga po ang GMA Kapuso Foundation. So, maraming salamat po sa kanila. Nagpapasalamat po kami sa GMA Kapuso Foundation dahil po tinulungan kami na maayos yung school namin. Maraming salamat din sa inyo na patuloy na tumutulong para mapatayo natin ang mga silid-aralan dyan sa Labo sa Camarines Norte. Samantala, inaanyayahan po namin kayo makibahagi sa aming Valentine Project, ang Sagip Dugtong Buhay, sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross at ng Ever Gotesco Malls. Kung kayo po ay may edad 18 hanggang 65 years old, may timbang na hindi bababa sa 110 pounds or 50 kilos at nais magbahagi ng dugo, magtungo lamang po sa Ever Gotesco Commonwealth Center sa Quezon City sa February 18, araw po yan ng Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Inaanyayahan ko rin po ang mga magkakaeskwela, mga magkakabarkada, mga magkakaibigan. Sama-sama po tayong maghandog ng dugtong buhay. Tumawag o magsadya sa aming tanggapan para sa inyong mga katanungan. Sa Cotabato City may kambal na isinilang na kulang sa buwan at magkadikit sa dibdib. Ang kanilang ina po nananawagan ng tulong. Nakatutok ang GMA News Stringer si Ferdy Capre. Biyernes na mapasagod sa Cotabato City Medical Specialist Hospital si Raida Luna Cabaong matapos makaramdam ng pananakit ng tiyan. Ikapitong buwan pa lamang ng pagbubuntis ni Raida at sa Marso pa dapat manganganak matapos isa ilalim sa cesarean section. Napagkalabang kambal na babae pala ang kanyang dinadala at magkadikit ang mga ito.
Ang dalawang anghel, pinangalan ng Noritsky at Norhawa. Magkadikit sa dibdib ang magkapatid. May sariling tiyan, dalawang kamay at paa. Kinaklasify natin sila na conjoined twins of thoracopagus. They shared the anterior portion of their body, specifically the thorax portion or the chest portion. So thoracopagus. So malalaman po natin kung may sasagawa po yung CT scan. CT scan yung kambal para po ma-identify kung meron talagang separate lungs, separate liver, separate stomach. So, specifically, internal organs, kung dalawa ba or isa ba. Ang problema, hindi pa masailalim sa CT scan ang kambal dahil wala silang pambayad. Sa katunayan, hindi pa nga mailabas ang mga bata sa ospital dahil hindi pa mabayaran ang bill. Sige po, sige. Anak ko meron kalong pa magtutulong sa amin. Sa kasalukuyan, stable naman daw sa ngayon ang kondisyon ng mga bata, pero maselan umano ang paglilipat sa kanila ng ospital. Dapat nananatiling naka-oxygen ang kambal kahit nasa ambulansya dahil nga mga premature babies pa ang mga ito. Sa pinakahuling impormasyon, sinagot na ni Sheriff Agwak ng Maguindanao Mayor May Sahara upang ampatuan ang ilang hospital bills upang mailipat sila ng ospital. Sa kapalaman daw itatawid naman ang gastusin kung sakaling kailanganin na operahan at paghiwalin ang mga kambal. Mula dito sa Cotabato City, Ferdinand Cabrera, nakatutok 24 oras. Makikipag-ugnayan po ang GMA Kapuso Foundation sa magulang ng kambal para sa anumang tulong medikal. Susunod, pagpiyok ni Maxine Magalona sa Party Pilipinas kahapon, pinag-usapan sa internet. Apektado kaya si Maxine? At mga programa at personalidad ng GMA News and Public Affairs muling pinarangalan sa Gandingan Awards. 24 oras, Best News Program. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras.